Sa pagtanda, mas nagiging masela ng pangangatawan sa ilang uri ng pagkain, kasama na rito ang mga gulay. Bagamat kilala ang gulay bilang bahagi ng balanseng pagkain, may ilang uri na maaaring makasama para sa mga matatanda. Lalo na kung may kasalukuyang kondisyon tulad ng diabetes, problema sa bato, o mahinang kalamnan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 3 gulay na dapat iwasan ng mga may edad 60 pataas at 3 alternatibong gulay na mas ligtas at mas kapaki-pakinabang para sa kalusugan. Ang impormasyong ito ay batay sa mga pag-aaral at rekomendasyong medikal upang makatulong sa tamang pagpili ng pagkain para sa healthy aging. 3 gulay na dapat iwasan ng mga senior. Habang tumatanda ang katawan, bumabagal ang metabolismo, humihina ang kidney function, at nagbabago ang paraan ng katawan sa pagproseso ng ilang nutrients. Dahil dito, mahalagang maging mas maingat sa pagpili ng mga gulay na maaaring makapagpalala ng umiiral na kondisyon sa kalusugan. Narito ang 3 gulay na, bagamat may benepisyo sa pangkalahatang populasyon, ay hindi inirerekomenda sa mga taong may edad na 60 pataas kapag hindi ginamit ng tama o may kasamang kondisyong medikal. Ang una sa listahan ay talbos ng kamote sweet potato leaves. Bagamat mataas ito sa antioxidants at may anti-inflammatory properties, ito rin ay may mataas na oxalate content, isang uri ng compound na maaaring magdulot ng pagbuo ng kidney stones. Ayon sa ulat ng National Kidney Foundation (NKF) 2021, ang mga taong may chronic kidney disease (CKD) o kasaysayan ng bato sa bato ay pinapayuhang umiwas sa mga pagkaing may mataas na oxalates. Sa mga matatanda na may kahinaan sa kidney filtration rate, ang labis na oxalate ay maaaring maipon sa katawan, nagdudulot ng karagdagang strain sa bato. Ang ikalawa ay ampalaya bitter melon. Bagamat ito ay popular bilang natural na pampababa ng blood sugar, kailangan ng pag-iingat sa mga senior na umiinom ng maintenance medication para sa diabetes. Sa ulat ng Mayo Clinic 2020, ang pagsasabay ng herbal hypoglycemic agents tulad ng ampalaya at mga gamot gaya ng metformin ay maaaring magresulta sa hypoglycemia, isang kondisyon kung saan sobrang bumababa ang blood sugar na maaaring magdulot ng panghihina, pagkahilo o pagkawala ng malay. Sa mga senior, mas mataas ang panganib ng komplikasyon dahil sa kakulangan ng early warning signs ng hypoglycemia. Pangatlo ay ang labanos radish. Ang labanos ay kabilang sa mga goitrogenic vegetables na maaaring makaapekto sa thyroid gland sa pamamagitan ng pagbawas ng iodine uptake. Sa isang systematic review na inilathala sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2017, napag-alamang ang mga taong may hypothyroidism, isang karaniwang kondisyon sa mga senior, ay maaaring magkaroon ng mas mabagal na metabolism at pagtaas ng cholesterol levels kapag patuloy na kumakain ng goitrogens nang walang sapat na iodine intake. Bagamat hindi ito nakasasama sa karamihan, ang sobrang konsumo ng labanos araw-araw ay maaaring maging risk factor sa mga senior na may hindi pa na-diagnose na kondisyon sa thyroid. Bukod sa mga epekto ng naturang gulay, dapat ding isaalang-alang ang paraan ng pagluluto. Halimbawa, ang ampalaya kapag piniritong may mantika ay maaaring tumaas ang calorie content na hindi ka nais-nais para sa mga senior na may problema sa timbang o cardiovascular health. Samantala, ang talbos ng kamote na nilaga ay mas ligtas kaysa sa hilaw na salad form dahil may kakayahang bumaba ang oxalate content kapag niluto ng maayos. Sa kabuuan,
Ang wastong impormasyon tungkol sa nutrisyon ay mahalaga para sa mga matatanda. Ang mga gulay na karaniwang itinuturing na mabuti ay hindi laging angkop sa lahat ng edad o kondisyon. Sa mga may edad 60 pataas, ang pag-iwas sa talbos ng kamote, labanos, at ampalaya lalo na kung may kasamang problema sa bato, thyroid, o blood sugar ay isang hakbang patungo sa mas ligtas at mas akmang nutrisyon. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang 3 gulay na mas inirerekomenda para sa kalusugan ng mga senior. 3 gulay na mainam kainin ng mga senior. Habang may ilang uri ng gulay na kailangang iwasan ng mga may edad 60 pataas, mayroon din namang mga gulay na lubos na kapakipakinabang sa kanilang kalusugan. Ang mga gulay na ito ay hindi lamang mayaman sa bitamina at mineral, kundi madali ring i-digest, mababa sa panganib, at sumusuporta sa mga pangunahing sistema ng katawan na madalas humihina sa pagtanda tulad ng kalamnan, buto, panunaw, at sirkulasyon ng dugo. Ang unang gulay na inirerekomenda ay ang malunggay Moringa oleifera. Kilala bilang superfood ng mga tropikal na bansa, ang malunggay ay mataas sa calcium, potassium, iron at vitamin A. Sa isang pagsusuri ng Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2016, ipinakita na ang 100 gramo ng tuyong dahon ng malunggay ay maaaring maglaman ng hanggang 400 hydroxymonodrous calcium na kapakipakinabang sa pagpapanatili ng bone density, isang pangunahing issue sa mga senior. Bukod pa rito, mataas din ito sa antioxidants gaya ng quercetin at chlorogenic acid na nakatutulong sa pagbawas ng oxidative stress na konektado sa iba't ibang chronic diseases. Para kay Linda, 72, isang retiradong guro na nagkaroon ng mild osteoporosis. Ang regular na pagkonsumo ng sabaw na may malunggay ay naging bahagi ng kanyang low-calcium nutritional plan ayon sa rekomendasyon ng kanyang dietitian. Pangalawa sa listahan ay ang kalabasa squash na mayaman sa beta-carotene, isang precursor ng vitamin A, pati na rin sa potassium at sa dietary fiber. Ayon sa British Journal of Nutrition 2019, ang mga gulay na may mataas na carotenoids ay may positibong ugnayan sa pangalagaan ang visual acuity at immune function sa mga matatanda. Nakadalasang humihina sa edad 60 pataas. Ang kalabasa ay mababa rin sa glycemic index, kaya ligtas ito para sa mga senior na may type 2 diabetes. Bukod pa rito, ang potassium content nito ay tumutulong sa pagpapababa ng blood pressure. Ang isang tasa ng lutong kalabasa 245 gd ay maaaring maglaman ng humigit kumulang 494 mg potassium, ayon sa USDA National Nutrient Database 2021. Sa mga senior na may tendency sa muscle cramps o mataas ang blood pressure, ang regular na pagkonsumo ng nilagang o ginisang kalabasa ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng electrolyte balance at kalusugan ng kalamnan. Ang ikatlong gulay na inirerekomenda ay ang kangkong Ipomoea aquatica na madaling hanapin, abot kaya, at may mataas na magnesium at dietary fiber. Ayon sa ulat ng National Institutes of Health NIH 2020, ang magnesium ay isang mahalagang mineral para sa nerve function, muscle health, at bone structure. Sa mga senior na nakararanas ng constipation, ang kangkong ay epektibong natural remedy dahil sa fiber content nito, na tumutulong sa regular bowel movement nang hindi nangangailangan ng laxatives. Para kay Arturo, 68 na may history ng mild hypertension at paninigas ng dumi. Ang pagdagdag ng ginisang kangkong sa kanyang hapunan 3 beses sa isang linggo
ay naging bahagi ng kanyang dietary plan upang mapanatili ang digestive regularity at magnesium intake. Bukod sa mga nutrients, ang tatlong gulay na ito ay may practical benefits rin. Una, madali silang lutuin at ihalo sa iba't ibang uri ng pagkain tulad ng sinabawan, ginisa, or steamed dishes na mas madaling nguyain at lunukin para sa mga senior na may dental issues. Pangalawa, madaling hanapin sa lokal na pamilihan, kaya't hindi kailangang gumastos ng malaki para makamit ang balanced nutrition. Pangatlo, mababa sa calories ang mga ito, kaya't hindi nagdudulot ng hindi kinakailangang pagtaas ng timbang, na isang risk factor para sa cardiovascular disease sa mga senior. Mahalaga ring banggitin na ang nutrisyon ay hindi nakabase lamang sa iisang pagkain. Ang mga nabanggit na gulay ay mas magiging epektibo kung isasama sa isang balanseng diet na may sapat na protina, whole grains, at good fats. Ayon sa World Health Organization WHO, 2021, ang mga matatanda ay nangangailangan ng 403 ng prutas at gulay bawat araw upang mapanatili ang kalusugan ng puso at immune system. Bilang buod, ang malunggay, kalabasa, at kangkong ay tatlong gulay na nagbibigay ng mahusay na suporta sa mga pangangailangan ng mga senior mula sa kalamnan at buto hanggang sa panunaw at immune function. Sa tamang dami, paraan ng pagluluto, at regular na konsumo, makatutulong ang mga ito sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga matatanda. Sa susunod na bahagi ng video, magbibigay kami ng buod at praktikal na payo kung paano maisasama ang mga gulay na ito sa pang-araw-araw na pagkain ng isang senior. Ang tamang pagpili ng gulay ay mahalagang bahagi ng malusog na pamumuhay para sa mga senior, habang may mga gulay na kailangang iwasan dahil sa potensyal na epekto sa bato, blood sugar, o thyroid function. May mga uri rin na nagbibigay ng mas ligtas at mas kapaki-pakinabang na nutrisyon, lalo na para sa buto, kalamnan, at panunaw. Ang kaalaman sa mga ito ay makatutulong upang maiwasan ang komplikasyon at mapanatili ang aktibong pamumuhay kahit sa edad na lampas 60. Kung kayo o ang mahal niyong may edad ay naglalayong panatilihin ang kalusugan sa pamamagitan ng nutrisyon, makabubuting kumonsulta rin sa inyong doktor o rehistradong dietitian. Tandaan, hindi sapat ang pag-iwas, dapat ding alam kung ano ang dapat idagdag upang makabuo ng balanseng pagkain araw-araw. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, paki-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang videos tungkol sa kalusugan ng mga senior. I-share din ang video sa mga kaibigan o kapamilya na higit 60 ang edad. At i-comment sa ibaba ang pinipili ko ang tamang gulay bilang tanda ng iyong commitment sa healthy aging. Ang kaalaman ay proteksyon. Gamitin ito ng tama para sa mas mahabang, mas malusog, at mas aktibong buhay.